Ayon po kasi dito sa balita ng Bilyonaryo News Channel or BNC, kinumpronta di umano si Romualdez ni PBBM tungkol dito sa pagbubulsa ng malaking pondo, mga sangkay ng Kongreso, na dapat, mga sangkay, para daw po ito sa mga flagship projects, sa mga malalaking project ni PBBM. Actually, isiniwalat po yan, mga sangkay. Naalala ko ng isang senador, yung dating Senate President, no? At sinabi po niya, mga sangkay, na ang may kasalanan dito, tayo din eh. Pinayagan kasi natin na ganito ang mangyari at hindi natin hinayaan yung mga may isa katuparan, yung mga flagship projects ni PBBM. Ngayon, mga sangkay, yun, naalala ko si Mig Subiri yun. Ngayon, mga sangkay, eto na. Pakinggan po natin ang balitang ito. Kinompronta daw ni PBBM ang kanyang pinsan. Kinompronta ang kanyang pinsan? Pinsan? Ulitin ko, pinsan ha? Na si dating House Speaker Martin Romualdez. Tungkol sa pagbulsa umano ng pondo ng Kongreso. Sino kayang nagsiwalat nito, guys? Aba, ang tindi naman ng revelasyon na ito. Kinompronta. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel. Okay. Si Toby Tiangco. Si Toby Tiangco yung nagkumpronta, mga sangkay. Ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting. Sa isang lunch meeting, ibig sabihin, kainan sana. Kaso, hindi pala kainan ang nangyari. Sabunan pala. Sinabun po ni Pangulong Bongbong Marcos, guys, si Romualdez at saka si Zaldico. Kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, try. Ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa na nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, Ayan ha. Ganito yung tsura daw, mga sangkay. Ito daw si Romualdez. Ito naman si Toby Tiangco. Ito si PBBM. Habang kumakain. Ngayon, ano nangyari? Ito, ang revelasyon ni Toby Tiangco. ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Nako, mga sangkay. Ayan na nga po. Ang matinding banat ni PBBM. Ano? Ilang bahay pa raw, mga sangkay. Sabi ni Toby Tiangco, sabi daw ni BBM, guys, ilang bahay pa ba ang gusto nyo sa Forbes? Grabe, no? Alam niyo, dito na papasok, mga sangkay, sinasabi ng Biblia na for the love of money is the root of all evil. Okay lang mag-asam ng pera. Okay lang na mag-asam na yumaman. Pero, kung kinakain ka na ng sistema dahil sa pera na yan, iba na po yan. Grabing pagmamahal na yan sa pera. At kapag mahal mo na ang pera, ang sabi ng Biblia, nagiging ugat ito ng malalim na kasamaan. Kaya nga sa Pilipinas, di ba? May nagpapatayan dahil sa pera. Nagkakasira ang pamilya dahil sa pera. Di ba, mga sangkay? For the love of money. Ito po yung totoong situation, mga sangkay, ng mga politiko sa Pilipinas. Hindi po nakokontento. Sana, mga sangkay, may mga politiko pa pong kahit 300,000 pesos lang yung sahod. Lang no? Ang laki na nun. Naglilingkod pa rin po sa bayan ng tapat. Magtaka ka nga Ito mga politician, mga sangkay. Meron po yan marami pong iba't ibang klaseng mga, ano tawag dito? Mga ari-arian. Pero yung sweldo po niyan, 300,000 mahigit. Itong mga senador at kongresista, di ba? Saan kaya sila kumuha? Pambihira. Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president. Gaano karaming mga eroplano at helicopter pa ang kailangan ninyo? Sabi po, mga sangkay daw ni PBBM. At hindi po iyan dinideny ng ating presidente. Sinabi po mismo yan, di umano, ng Pangulo. Kaya pala, mga sangkay, naalala nyo nung SONA, nung bumabanat na si BBM sa mga
mga buwaya. Aba, ang nasa likod, hindi makapalakpak ng diretso. Si Chis at saka si Romualdez. Hindi makangiti. Kasi mukhang tinatamaan na yung marami dun eh. Asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Kaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto nyo. Maraming Grabe, no? Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Grabe, mga sangkay. Kawawa. Actually, kawawa dito si BBM eh. Para po siyang sinabotage lang. Hindi, parang sinabotage po talaga siya ng Kongreso. Kasi dapat mga sangkay, yung mga flagship projects na yun, naipagawa. Ngayon, mga sangkay, hinahanapan tuloy siya ng mga DDS ng mga flagship projects. Asan yung sayo? Diba? Bakit walang ganito? Bakit walang maipakita? Ginaganyan si BBM. Nagsalita nga one time dati mga sangkay si Mig Zubiri. Sabi ni Mig Zubiri, may kasalanan din tayo dyan eh. Tayo yung pumirma dyan eh. Hindi natin naibigay kay Presidente yung mga flagship project niya. Kaya tuloy mga sangkay. Wala siyang kumbaga, marami naman siyang project ngayon, pero mga sangkay, kung napagawa pa sana yun, di sana, hindi po, kumbaga may resibo mga sangkay na matindi laban sa mga DDS. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha nyo yung pera ng Congress. train you. Yun yung sinabi niya. Grabe. Tapos may listahan siya nung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na dinagay sa unprogram. Detalyado, no? Itong mga to, linagay niyo sa unprogram. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogram funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco, mariing itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Pinababalik pala yung ng presidente. Yung mga kinulimbat na pera, mga sangkay. Kaso hindi daw ginawa ni Romualdez. Kasi nandun na daw para sa mga ayuda daw po yun. Ginawang pang-ayuda, anak ng toko yun. Ay, aray ko po. Well, ano po ang inyong opinion dito sa pasabog, mga sangkay? At least itong si Toby Tiangco, lagi po niyang pinagtatanggol dito si BBM, di ba? Na wala talaga siyang kinalaman. Kasi witness po siya eh. Kaya pala galit na galit ang presidente natin, di ba? Mismong SONA, binakbakan. Mambihira. O ngayon, abangan natin anong mga mangyayari.